Yung mga ka-deers in Canada. So andito nga tayo sa loob ng Canadian Tire. So may pumunta kami dito ni Mrs. kasi babalikan ko yung nakita ko nung last 3 days ago, yung isang power drill na Black & Decker. Naka-sale kasi siya ng 30% eh. Tapos sabi ko, Mrs., tignan natin kung available pa ngayon. Pagka available pa, kunin na namin kasi mura talaga siya. Dati siyang $125, $90 na lang ngayon, tapos dalawa pa yung battery na kasama. Hindi ko siya mabili-bili dati kasi medyo nabibigatan ako sa presyo. Ngayon okay naman yung price niya kasi nga naka-sale. Kaya ayun, tignan natin. Tapos ayun, sabay palamig na rin kasi sobrang init dito sa amin ngayon sa Calgary. Parang nagre-range ngayon ng 30 degrees. Kaya sabay palamig na rin kami dito sa loob. Tapos tingin ng aircon or kahit electric fan man lang. Kasi kapag gabi medyo maalinsangan. Hindi kami mapagtulog ng maayos. Kaya ayun, tara guys, samahan nyo ako. Mag window shopping muna tayo dito sa loob ng Canadian Tire. So yun nga, binalikan natin tong Black & Decker na impact drill. Naka-sale kasi siya mga guys. $90 na lang siya ngayon, dating $130. So buti naka-sale pa. Nakita ko to 3 days na. 3 days na yung nakakaraan, buti may natira pa. Gusto ko sana itong tag 70 lang, kaya lang isa lang yung battery na kasama niya. Problema kasi kapag hindi gumana yan, or bakit sinacharge mo yan, tapos may gagawin ka, antay mo pang mapuli charge. Unlike dito sa $90, dalawa na yung battery na kasama niya. So ito din, panalo din tayo dito sa sale na to, $25. Bali, isang set na siya na screws. Ayan. May Allen wrench or Allen key, 69 pieces. So dati siyang $60, naka-sale siya ngayon ng 58%. So yun, hindi na rin masama. Kaya kumuha tayo ng isang set. Yan. Kasi bibihira yung mga ganyan. Tsempuhan lang kumbaga. So hanap pa tayo mga guys. Marami pang mga power tools na naka-sale dito ngayon. Kagaya nitong parang circular saw, $100. Dati siyang $150. Tapos yan, mga circular saw din to, $70 naman. Sayang yung grinder, $50 na lang. Hindi natin naabutan. Ito lang naman kasi talaga yung babalikan ko dito eh. Parang hindi naman tayo magkakarpintero. Kumbaga meron lang tayong mga ganyan tools sa bahay. Importante kasi yan. Para may mga nasira man, madali natin i-screw o madali tayo makapagbutas. Guys, swerte tayo ngayon kasi may nakita ako drill bits, $10 na lang. Dati siyang 23. Tapos may kasama pa siya mga drivers, 4 na drivers. Diba? Meron na tayong power drill. Tapos meron pa tayong drill bits. So ayos, kompleto. Kompleto na yung pangkumpuni natin. Kuha tayo ng isa nito mga guys. Yung mga ganito pagkakataon hindi na natin yung palalampasin. Meron din dito. Naman, $14. Parang mas mura yata to kasi mas marami siya, 21 pieces. Kaya lang wala siyang kasamang drivers. Mas kailangan din natin yung drivers So dito na lang tayo sa 10. So yung mga ganitong pagkakataon na sale, alam niyo na, kahit syempre mapapagastos tayo, kaya lang sayang din naman dito kasi sa Canadian Tire, bibihira rin yung mag-sale ng mga power tools tsaka yung mga accessories. Kaya swerte yung punta natin ngayon. Akala ko nga last 3 days ago, yun lang yung sale nila. Nagbaka sakali lang tayo na maabutan natin yung mga sale na to. So ayun nga, ako lang nandito sa hardware area. Yun si Mrs. nandun yun sa sa mga home appliances o sa bilihan ng mga pinggan, ng mga, alam nyo na, mga girl thing. So okay, sa garden nandun yun. Puntahan ko na lang siya mamaya. So ito din yung mga presyo ng mga camping tent dito sa Canada, dito sa Canadian Tires mga guys. Merong tag 300. Ito yata yung ginamit namin.
ng camping. Sindali niya talaga i-assemble. Ito ba? Yung mga ganyan. Meron namang ano, tagwa 184. Tamba. Tapos ito, mura. 150. 150. 150. Yun. So, kompleto dito mga guys. Iba't ibang klaseng tent. Meron din mga ganyan. Mabilog. So nagsisale na sila ngayon kasi patapos na yung summer namin dito. 2 months na lang patapos na yung summer, kaya siguro iba nakasale na. So ito yung presyo ng isang basketball court dito, basketball set. Ayan, 350. Tingala pa yung ring mga guys. Di tayo pwede maglagay kasi sa bahay niyan kasi medyo maliit yung ating backyard. Di rin naman pwede sa harap kasi baka kailangan pa ihingi ng permiso. So ito yung mga iba't ibang kayak. So, yung gustong magkaroon ng idea kung magkano yung kayak dito. Ayan. Ganyan lang naman. 549 ba? 550. Convert nyo na lang sa peso mga guys. Pero ganyan yung presyo niya. So ito yung pantatluhan. Nasa 1,000 tong isa. Itong isa naman, yun, 650. So yun nga sa mga kayak. Ito namang isa, yung flat guys, ang tawag dito ano ba, paddle board. Yan yung nakatayo ka lang tapos yun sumasagwan-sagwan, ganyan. Tapos ito naman yung mga iba't ibang bikes nila. Alam nyo ba guys, share ko lang, nung bago-bago pa kami dito sa Canada, yung unang bisikleta na nagamit ko na pang stroll lang, yung unang bike ride na sumama ako sa mga kaibigan natin dito from Canadian Tire. So, parang ganito siya ganitong klase. So pinahiram nga lang yun sa atin nung asawa ni Queenie Lynn, yung isang kaibigan namin na nandito. At yung nakasama rin, si Queenie Lynn kasi nakasama rin namin yun sa Bahrain. So nauna sila dito. At ayun nga, unang bike natin na ginamit is from Canadian Tire. Yun nga lang medyo after nun, di talaga ako nakasabay sa kanila kasi medyo mabigat to. Ano yan mga aluminum. So siguro hanggang ano lang ako Calgary Zoo, pero sila nakarating sila ng bonus. Kaya suko ako, nantay ko na lang sila sa downtown kasi sobrang bigat na kakapulikat. Tapos sabi ko nun, mag-iipon ako or mag-i-invest ako ng konti para makabili ako ng kahit yung lang beginner bikes lang, yung kagaya ng mga trek. Meron kasi nagkakahalaga ng mga that time mga 600, maganda klase na. Ito kasi mga taga 100, 200 plus lang. So yung difference niya makikita nyo naman. Kaya yun, doon ako nag-start na gumamit ng medyo pangmalakasang bisikleta mga guys. Ayun lang, na-share ko lang yung humble beginning natin dito. So ayun nga mga guys, andito naman tayo sa fishing equipment area. Parang matutupad na yung pangarap natin makapag-fishing. Kasi may nakita akong sale. $40. Dati siyang $60 or $57. Pero magandang klase na rin. Ayan. Bibilan na lang natin ng tanse. Pero hanap pa tayo dito. Pero okay na yon, hindi na masama. Magandang klase na rin. Meron namang tagsa 70. Tapos ubos na tong tagta 35. Ito may isa pang tagta 35, tagpo 40, nakasale siya ng 40%. Tapos ito yung gusto kong reel. Di pa kasi ako nakagamit ito mga guys. Kahit nung sa Bahrain, puro ganito mga pangkaraniwang reels. So ito, pagpapaalam natin kay Mrs. Pag pinayagan tayo, swerte. So ayan siya guys, pakita natin. Olats mga guys, di tayo pinayagan ni Mrs. na bumili ng fishing rod. Kasi nga naman, sabi niya, 2 months na lang matatapos na yung summer. Sa sobrang busy nga namin ngayon, may mga ilang lakad pa kami during the
long weekend, yung mga susunod na long weekend. So hindi ko rin siya talaga magagamit. So siguro hindi pa talaga kami pinagtagpo or pagtatagpuin ng fishing rod. Try na lang natin next year. So ito nga yung presyo ng mga air condition dito sa Canadian Tire. 250, naka-sale na siya mga guys. Dati siyang 300, ngayon 250. Pero mahal pa din. Kailan masarap bumili nito kapag winter. Kasi sigurado ibabagsak nila yung presyo niya. Tapos ito naman yung normal na electric fan, $80. So bale, taste na lang muna. Yung pinakamura 200. Kasi na lang naman mga 1 month mga guys, kasi yung natitirang isang buwan sa summer medyo pa cool down na yon. Unti-unti nang pa cool down yun. Baka nga next week medyo kaya na yung temperature, hindi na ganun ka-humid. Ang problema lang naman kasi humid yung humidity dito. Yung init kaya naman tiisin, nga lang yung alinsangan niya medyo mahirap. So yun nga, ganyan siya kamahal mga guys. So cancel na lang muna. Try na lang natin next year or this coming winter, baka ipag-i-sale, ibenta nila yan na naka-sale. Alam niyo ba guys, dito sa Canada, kapag medyo short or gipit kayo sa budget, pagka bibili kayo ng mga tires, halimbawa all season tires, winter tires, punta lang kayo dito sa Canadian Tires. Pwede nyo kunin siya ng installment kahit mga 2 years. Pwede nyo siyang bayaran without interest. So may mga kaibigan na ako na ganun yung ginawa. Parang lately ko lang din talaga nalaman na pwede pala yun. Ganun din sa battery. Kapag magpapalit ka nga ng battery, dalhin mo lang yung luma mong battery sa kanila. Tapos magkakaroon ka ng discount. Isipin nyo, almost 600 tapos 200, yun yung nag-range yung battery ng kotse. So kung magkaroon ka man ng maliit na discount, malaking bagay na rin yun. Pero doon talaga ako natuwa sa tires. Kasi syempre mabigat yung mabigat din yung presyo ng bawat piraso ng tires. Tignan nyo to, 150. Depende pa yun sa brand may 281. Tapos depende rin yan sa sa size. So kung makakuha ka ng ganong installment scheme na walang interest sa 2 years, di na masama yun. So magiging posible nga lang guys yung mga ganong installment plan kapag meron kang triangle na credit card. So yung triangle credit card na yun, dito lang yun sa Canadian Tire mo magagamit, sa Marks, Sports Check, yung mga ganong selected store lang kumbaga. So mahalaga din na kumuha ka nun kasi in case of emergency, tapos may mga ganyan kang kailangang gamit or tools na pwedeng installment plan, madali lang.